nung siya tanggapin natin bilang personal at tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Na sa pamamagitan ng kanyang dugo ay binayaran at binilis ang ating pong mga kasalanan. Kaya nga naman sinabi sa talatang ito, His purchased possession. Kailan mangyayari? Sa unang pagkabuhay na muli. Tatawagin ng tagapagbigay buhay na walang iba kundi si Kristo ang kanyang mga tubos sa unang pagkabuhay na muli. Kaya ng mga kapatid, ang mamatay kay Kristo ay para lamang hindi inihahasik sa lupa. Na pagkalipas ng ilang linggo, ang binhi ay sisipo at mamumunga maglalagay siya ng isang malaking pakinabang tungo sa natin. Ganon din tayo mga kapatid. Ganon ang anyo na kamatayan. Ililibing siya. Ngunit isang araw sa pagpunta ng ating Panginoon Jesus, sisimul ang panibagong buhay para kay Sister Tess. At kung sakaling bago pa dumating ang ating Panginoon, ang ilan sa atin o lahat tayo ay maaaring datnan ng kamatayan. Nakatitiyak tayo mga kapatid na hindi na kalibihan ang kamatayan para sa atin, kundi isa na pakinaban. Kaya ang hinihingi ng Panginoon sa atin ngayon, dapat ang buhay po natin ngayon ay nakatuon kay Kristo. Dapat ang buhay po natin ngayon ay nakatuon sa pag-asa na may muling pagkabuhay. Dapat ang buhay natin ngayon ay laging handa sa pagbabalik ni Jesus. Dapat ang buhay natin ngayon ay magpanukalang maging instrumento na dalhin ang ibang tao sa paanan ni Jesus. Dapat ang buhay natin ngayon ay maglingkod ng may katapatan para sa kalulhatian ng ating Panginoon Jesus. Dapat ang buhay natin ngayon ay punong-puno ng pagtitiwala sa mga pangako ng ating Panginoon Jesus. Mga kapatid, darating po ang panahon na lahat tayo ay haharap sa kamatayan. Kung hindi ako mauna, kayo ang mauuna. Pero ang maganda mga kapatid, ay darating ang ating Panginoon Jesus Kristo. Kaya lang ang tanong, kailan kaya tayo namamatay? At para kanino tayo nabubuhay? Kung si Kristo ang ating buhay ngayon na ang kamatayan gaya ng ating sinabi, ay hindi siya isang katapusan kundi ito isang pahinga hanggang sa huling pagkabuhay. Yan ang patutuo ng banal na kasulatan. At yan ang patutuo ng Apostol Pablo. Sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay Panginoon. Sa puntong ito, nais po natin gumawa ng isang panalangin pagtatanong. Nais po natin dalangin ang una sa lahat yung mga pamilya. Okay? Tapos, pagkagaling po natin dito, bago po ipasok sa crematorium, si Nanay Tess, magbabasa po tayo ng talata doon. Yan, pananalangin, ipapasok na po siya sa crematorium. Pero dito po ang ating pong gagawin panalangin pagkatalaga ay para sa mga mahal sa buhay ni Sister Tess.
advantage sa opportunity na ito na magpasalamat sa lahat from day one, first night ni Mama hanggang sa ngayon nandito kayo. Actually kahapon, may ibang video na napakita sa screen kahapon. Mga videos na pakita na kung gano'n siya kasaya dun sa, I think it's Ilo. Ganun siya kasaya. Nagpapasalamat po kami sa mga family, mga ST Church. Na ibinigay niyo po yung presensya na hindi namin naibigay sa kanya. Dahil wala kami sa Pilipinas. Salamat sa oras na ibinahagi niyo sa kanya. Sa kasiyahan na ibigay niyo sa kanya. Kita sa mga mata niya. Hindi niya nakakapag sa mga videos na hindi ko man nakita. Yun before. Ay, napakasaya. Salamat. Sa kaming magkakapatid, nakita namin kung gaano siya minahal niyo, sobra. Laging puno gabi-gabi yung lamay niya. And sabi nga namin kanina, kahit wala si Mami, hindi pa rin tayo pinabayaan. Ang daming monetary support na na-receive namin. Tulong na laging pumupunta kayo sa program. Kasi ako po, I am very hands-on sa program sa church. Sa SDA Church, even nung nasa Milwaukee Church pa kami nung bata. So, alam niyo yung bagay na nag-organize ng program, hindi po yung madali. Pero, salamat sa pag-organize lahat ng mga halaman ang ginawa. Pero nandito kayo lagi. Salamat. Sa mga bulak-bulak nagpadala, salamat din po. Sa mga kamag-anak namin nandito, salamat. Sa paglaan nyo ng oras sa huling araw ni Mama, especially today. Maraming salamat po talaga na kahit wala kami sa piling niya, habang nagtataba kami sa ibang bansa, nandito kayo na pinupunan niyo yung hindi namin mapunan. Thank you. Sa kitchen si Ate Prexy na walang hintong tulong sa amin dahil kami minsan nawawala kami sa wisyo. Even me personally, hindi ko alam kung tao natin. Kaya sobrang thank you. Sabi ko na naman naiyak ko na kagabi lahat. Pero thank you so much sa inyo ko. I have no words pa. Meron pa ako sa music area, mga musician natin, thank you for sharing your talent. Life, lalo ang goodness ni Lord kasi sobrang ang laking bagay na nabigay nyo habang kami hindi namin alam kung paano i-organize lahat. Pero pag nagpatugtog na kayo, mararamdaman mo kung paano gano'ng kasolid. Kaya maraming salamat sa inyo. Pastors, thank you sa pagpunta kapatid sa church, mga anak namin, family ng father side namin, na hindi makapag-anak ni Mama, thank you. Mga witness namin. Daily plan, thank you po. Sa mga kaibigan ni Mama na hindi man namin na-meet, pero nandito sila sa laman. So, yun po. Wala. Anyways, thank you. Thank you so much. Ating pong mapapakinggan ang mensahe ng awiting natutugtugan ng ating po mga kapatid.
Pagpapatan namin po ang mga puso. Nalulungkot at nagdadala kami. Ngunit salamat na ilang Ama sapagkat ang inyong mga salita ay buhay upang kami ay kalibin at bigyan ng pag-asa. Salamat po sapagkat nandiyan kayo na nagbibigay sa amin ng direksyon na sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng pag-iyak, ay meron po kami panibagong pagtahak na magagawa dahil sa inyo. Sa pagkakataong ito, Panginoon namin banal, nais ko po italangin ang buong sambahayan ng Reyes. Ang kapag-anakan ni Nanay Tess, ang kanyang pong pamilya. Manalangin ko po na maging matatag sila at matibay sa mga pagkakataon. Ilang sandali po ang lilipas, ang katawan at gabi ni Nanay Tess ay hindi na po na makikita. Mga araw na darating, ang mga tinig ng aming bumahan na ikaw ay hindi na po na makikita. Ang kanya pong mga pagpapayo ay hindi na magaganap. At marahil ang mga banal, ito po ang magbibigay sa kanila ng isang napakatinding kalungkutan dahil naminis sila ng kanyang mahal. Ngunit nakikiusap po ang Panginoon. Namin niyo pong banal na Espiritu ang siyang umaliw sa kanila upang malampasan po nila ang hapdi na kanila pong nararamdaman ngayon. At sa tulong po ninyo, maghihilom ang kanila pong damdamin sa isang pag-asa at pangako po ninyo na pagkamat sila'y pag-iiwalayin at pag-anahan. Ay pagkatagpuin po ninyo muli sila para sa buhay na matagal. Panginoon namin Diyos, pinanghahawakan po namin mga katotohanan. Ito po ang magsilbing kaaliman at pag-asa po nila upang sila pinakapagpatuloy sa normal na nananampalataya at naglilingkod sa inyo. At kami naman na nakikiramay sa kanila pong pagdadalang hatid, naging mabuti at makapangyarihang paalala naman sa amin na ito. Ang mga salita po ninyo. Ang buhay ay hindi po namin sasayangin, kundi ang buhay po namin ay tuloy. Ay itutuon lamang sa aming Panginoon Jesus. Pagdanais na mabuhay na kalulugod sa Kanya at nagiging pakinabang sa aming pagmamahal. Salamat Panginoon na nakita po ninyo ang aming panalangin niyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakabukas na po ang paghuling ng sulyap, last viewing sa ating pong mahal na kapatid. Family po na po, katapos congregation. Sige ho, pwede na po. Smart. Hindi ba durot, di ba?